Bilang doktor, isa sa mga pinakamalaking inis na naririnig ko araw-araw mula sa aking mga matatandang pasyente ay yung plema, yung parating na malagkit na pakiramdam sa lalamunan na nagpapahid-pahid na nakakagambala sa usapan, nakakahiya sa harap ng iba at sadyang ayaw mawala. Nagigising ka tuwing umaga na kailangang linisin muna ang lalamunan para makapagsimula ang araw. Parang may nakabara na hindi gumagalaw kahit anong ubo. Baka sinubukan mo na lahat, sirup, tabletas, mga gamot sa bahay, at kung may epekto man, sandali lang. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta na sa klinika na resinado na, akala mo bahagi na ng katandaan yan. Tinanggap na nila yung abala na yan bilang hindi maiiwasan. Pero ngayon nandito ako para sabihing may katiyakan, hindi yon ang buong katotohanan. Yung matagal na plema, yung paghahagod ng lalamunan, may tunay na ugat na madalas napapansin, isang dahilan na hindi laging nasa baga. At ngayon, hindi lang ibubunyag ko yon, kundi bibigyan kita ng malinaw at praktikal na plano para maibalik mo yung malinis at maluwag na pakiramdam sa lalamunan mo. Isang paraan para makapagsalita ng walang pagkagambala at mabuhay ng walang palaging pag-aalala, nang hindi umaasa sa mga pansamantalang solusyon na nagpapakita lang ng problema. Ako si Dr. Fernando Santos at mahigit 20 taon na akong tumutulong sa mga matatanda para maibalik ang kanilang kaginhawahan. Ang passion ko ay bigyan sila ng kaalaman at kasangkapan para kontrolin nila ang kanilang kalusugan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to para hindi ka makaligtaan ng anumang practical at science-based na payo. At ngayon, ikwento mo naman sa comments kung taga saan ka ngayon, saang lungsod o bansa. Natutuwa akong maramdaman na malapit tayo. Simulan na natin. Una, mahalagang maintindihan natin kung ano ang plema at bakit ito ginagawa ng katawan mo. Sandali, isipin mo ito hindi bilang kaaway, kundi bilang mensahero. Isang mensahero na sinusubukang magsabi sa iyo ng isang bagay. Ang tinatawag nating plema ay sa katunayan ay uhog. At ang uhog ay hindi masama, sa katunayan, mahalagang proteksyon ito ng katawan mo. Isipin mo ang iyong daanan ng hangin bilang isang marupok na pader na natatakpan ng manipis na layer ng uhog. Mahalaga ang misyon nito. Ang hangin na hinihinga mo, kahit mukhang malinis, puno ng alikabok, pollen, virus, at bakterya. Ang uhog ay parang flypaper, sumasakop sa mga mananakop bago pa makahawa. Para gumana ng maayos ang sistemang paglilinis na, mayroon tayong mga mikroskopikong manggagawa na tinatawag na silya. Parang milyon-milyong maliliit na walis na patuloy na nagwawalis ng uhog pataas, hanggang sa lalamunan mo. Pagdating doon, nilalunok mo ng hindi mo namamalayan. Pagdating sa tiyan, sinisira ito ng gastric acid. Napaka-perpekto ng prosesong ito, kaya sa normal na kondisyon, hindi mo napapansin. So, saan ang problema? Lumilitaw ang problema kapag nababago ang balanse na ito o sobrang dami ng uhog na ginagawa o sobrang kapal nito. Isipin mo na parang traffic jam sa expressway. Kung sobrang dami ng sasakyan, sobrang uhog. O kung mabagal at malalaki ang mga sasakyan, makapal na uhog, lahat ay nababara. Yung bara na yan ang nararamdaman mo bilang naipon na plema, yung bara na nagpapahid-pahid sa'yo ng desperado para mabuksan ang daan. At tungkol sa ideya na bahagi na ng katandaan yan, bagamat nagbabago ang katawan, hindi kailangang sumuko. Sa mga matatanda, totoo na mas natutuyo ang mga mucous membrane. Ang reflex ng ubo ay humihina at napakahalaga. Ang pakiramdam ng uhaw ay madalas bumababa. Ito ay maaaring magdulot ng mild dehydration na nagpapakapal ng uhog. Tulad ng makikita natin, ang hydration ay susi. Kaya ang matagal na plema ay hindi hatol ng pagtanda. Ito ay senyales na may hindi balanse at ang layunin natin ay tukuyin ang mga dahilan at ibalik ang balanse. Ang 5 nakatagong dahilan ng matagal na plema. Dito na tayo sa puso ng usapan. Ibubunyag natin ang mga pinakakaraniwang nakikita ko sa aking klinika at madalas napapansin. Makinig ka ng mabuti dahil malamang makikilala mo ang isa rito. Dahilan isa ang tahimik na kaaway. Ang laryngopharyngeal reflux, LPR, o silent reflux. Isa sa pinakakaraniwan at pinaka-underestimated na dahilan ay ang laryngopharyngeal reflux, kilala rin bilang silent reflux. Kapag narinig natin ang reflux, naiisip natin ang heartburn, yung hapdi sa dibdib. Pero ang silent reflux ay iba. Mahusay itong magtago. Karamihan ng oras, walang hapdi. Ang larangan ng labanan nito ay ang lalamunan at laringe.
Ipapaliwanag ko ng simple. Sa pagitan ng esophagus at tiyan, may balbula na pumipigil sa pag-akyat ng acid mula sa tiyan. Sa paglipas ng panahon o dahil sa ilang gawi, humihina yung balbula na yan. Sa silent reflux, hindi gaanong malakas na acid ang umaakyat kundi ang mga singaw nito. Yung mga singaw na yan, kasama ang digestive enzymes ay umabot sa marupok na bahagi ng lalamunan na hindi handa sa ganitong atake. Paano tumutugon ang lalamunan? Nagdedepensa ito. At ano ang pangunahing depensa nito? Gumagawa ng makapal at malagkit na layer ng uhog para maprotektahan ang sarili. Ayan na, yon ang plema na nararamdaman mo. Hindi sipon yan. Ang lalamunan mo ay sinusubukang protektahan ang sarili mula sa acid ng tiyan. Naalala ko ang kaso ni Mang Hector, 7 taong gulang, mahigit 1 taon na siyang may patuloy na paghahagod ng lalamunan at paos na boses tuwing umaga. Nagpatingin na siya sa iba't ibang doktor, lahat ng test ginawa, at sinasabi sa kanya na dahil sa edad. Nang tanungin ko siya ng husto, nakita ko ang klasikong sintomas ng silent reflux. Paos tuwing umaga, kailangang maglinis ng lalamunan, at pakiramdam na may bukol. Wala siyang nararamdamang hapdi kahit kaunti. Nagsimula kami ng treatment na nakatuon sa reflux na may pagbabago sa dieta at gawe, at sa loob ng ilang linggo nawala na ang plema na nakakaistorbo sa kanya. Ang mga pangunahing sintomas ng silent reflux ay patuloy na pangangailangan na maglinis ng lalamunan, paghahagod, paos na boses lalo na sa umaga, matagal at tuyong ubo na lumalala kapag nakahiga. Pakiramdam na may bukol sa lalamunan, masamang lasa sa bibig pagkagising, hirap lumunok sa ilang pagkakataon. Kung may ilan sa mga sintomas na to, malamang ang silent reflux ang may sala. Dahilan dalawa ang hindi nakikitang patak. Ang chronic postnasal drip. Ang pangalawang pinakakaraniwang dahilan ay patuloy na pagtulo ng uhog mula sa likod ng ilong patungo sa lalamunan. Isipin mo na parang gripo na tumutulo sa lalamunan mo 20 oras sa isang araw. Ang patak na yan ay nakakairita sa lalamunan at nagdudulot ng pakiramdam na laging may kailangang lunukin o idura. Hindi tulad ng sipon, ang drip na to ay maaring sobrang banayad. Maaring hindi naman barado ang ilong mo. Ang tanging senyales ay yung matagal na plema. Ano ang sanhi nito? Allergies. Napakakaraniwan, hindi lang sa tagsibol. Marami ang nagkakaroon ng sensitivity sa mga allergens sa bahay tulad ng dust mites, amag, o pet dander na nagdudulot ng patuloy na pamamaga at drip. Non-allergic rhinitis. Minsan tumutulo ang ilong kahit walang allergy dahil sa pagbabago ng temperatura, tuyong hangin, o irritants tulad ng usok o malakas na pabango. Chronic sinusitis. Kung ang mga sinuses ay namamaga ng matagal, ang uhog ay tumutulo patungo sa lalamunan. Kung ang plema mo ay sinasamahan ng bahin o kati sa ilong o lumalala sa ilang lugar, posibleng ang postnasal drip ang dahilan. Dahilan 3, ang nakakalimutang pagkatuyo, dehydration at tuyong hangin. Ito ay simpleng dahilan pero madalas binabalewala. Ang kapal ng uhog ay nakadepende sa hydration mo. Karamihan ng uhog ay tubig. Kung kulang ang iniinom mo, ang katawan ay kinukuha ang tubig mula sa iba, kasama na ang uhog. Ano ang resulta? Nagiging makapal, malagkit, at mahirap ilipat ang uhog. Naipon ito sa lalamunan mo hindi dahil mas marami, kundi dahil sobrang siksik na hindi na mailalabas. Napakahalaga nito sa mga matatanda dahil bumababa ang pakiramdam ng uhaw sa edad, at dahil sa ilang gamot tulad ng diuretics na dadagdagan ang pag-alis ng tubig. Dagdag pa, ang heater sa taglamig at aircon sa tag-init ay nagpapatuyo ng hangin na kumukuha ng moisture mula sa mucous membranes at lalong nagpapakapal ng uhog. Kung kaunti ang iniinom mong tubig o maitim ang ihi mo, halos sigurado na ang dehydration ay nagpapalala ng problema mo sa plema. Dahilan 4, ang echo ng nakaraan, chronic bronchitis at COPD. Dapat seryosohin natin to. Ang chronic obstructive pulmonary disease, COPD, na kasama ang chronic bronchitis, ay mahalagang dahilan ng labis na produksyon ng plema. Ang pangunahing sanhi nito ay paninigarilyo kahit matagal ka nang tumigil. Sa chronic bronchitis, ang daanan ng hangin ay patuloy na namamaga, kaya ang mga glandula ay gumagawa ng abnormal na dami ng makapal na plema. Ito ang tinatawag na smoker's cough, lalo na sa umaga. Hindi tulad ng naunang mga dahilan, dito nagmumula ang plema sa malalim na baga at madalas dilaw o berde ang kulay. Kung naninigarilyo ka noon at may matagal na ubo na may plema at hirap huminga, mahalagang magpakonsulta sa doktor. Maaaring simula na ito ng COPD at mahalaga ang maagang diagnosis.
Dahilan 5. Ang sorpresa sa iyong medicine cabinet. Side effects ng gamot. Ito ay mahalaga sa mga matatanda na madalas umiinom ng maraming gamot. Ilang gamot ay maaaring magdulot ng matagal na plema bilang side effect. Ang klasikong halimbawa ay ilang gamot sa high blood pressure tulad ng ACE inhibitors, na karaniwang nagtatapos sa PRIL. Maaari itong magdulot ng tuyong ubo na nakakairita na nagdudulot naman ng pakiramdam na may plema. Iba pang gamot tulad ng ilang antihistamines ay nagdudulot ng pagkatuyo, na nagpapakapal ng uhog at nahihirapan itong ilabas. Malinaw akong nagsasabi, huwag kailanman titigil sa gamot na reseta ng mag-isa. Ang punto ay maging detective ka ng sarili mong kalusugan. Kung nagsimula ang problema pagkatapos magsimula ng bagong gamot, kausapin ang doktor mo. Tanungin kung posibleng nakakaambag ang gamot. Madalas may ibang alternatibo, ang pinakamabisang paraan para maalis ang plema. Kilala na natin ang mga dahilan. Ngayon sa solusyon naman. Hindi pansamantalang patch, kundi integral na paraan na tumatarget sa ugat ng problema. Hakbang 1, matalinong hydration. Ang lihim na sandata. Ang unang hakbang, pinakasimple at pinakamalakas, ay ang hydration. Inirerekomenda na uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng likido bawat araw. Isang magandang gabay, i-multiply ang timbang mo sa kilo sa 30 ampere para makuha ang mililitro na kailangan mo araw-araw. Pero ang sekreto ay sa temperatura. Mas mainam ang maligamgam na inumin kaysa malamig para labanan ang plema. Ang init ay tumutulong na palabnawin ang uhog at ang singaw ay nagpapakalma sa daanan ng hangin. Gawin mong pinakamatalik na kaalyado ang maligamgam na inumin. Simula ng araw ng maligamgam na tubig na may kalamansi. Sa gitna ng umaga, herbal tea. Sabaw ng manok o gulay ay maganda rin. Sa hapon, ginger tea na may pulot. Pinakamainam na infusions, ginger at calamansi tea. Ang luya ay malakas na anti-inflammatory. Thyme tea. May expectorant properties. Tinutulungan nitong ilabas ang plema. Peppermint tea. Tinutulungan nitong buksan ang daanan ng hangin. Chamomile tea na may pulot. Ang chamomile ay nagpapakalma at ang pulot ay nagpapalambot sa lalamunan. Magtakda ng goal na 1 tasa ng maligamgam na inumin kada ilang oras. Ang simpleng pagbabagong to ay maaaring magdala ng kamangha-manghang resulta. Hakbang 2, kontrolin ang paligid. Maaari kang uminom ng maraming tubig sa mundo, pero kung disyerto ang hangin na hinihinga mo, mahirap ang laban. Kontrolin ang humidity ng iyong kapaligiran, lalo na sa kwarto mo. Ang ideal solution ay cold mist humidifier. Panatilihin ang humidity sa kwarto sa pagitan ng 40% at 50%. Mapapansin mong mas kaunti ang bara pagkagising. Mahalagang linisin ng regular ang humidifier para maiwasan ang amag at bakterya. Kung wala kang humidifier, may alternatibo. Steam shower. Bago matulog, buksan ang mainit na tubig sa shower. Isara ang pinto at huminga ng singaw ng 10 to 15 minuto. Steam inhalation gamit ang mangkok. Ibuhos ang kumukulong tubig sa mangkok. Takpan ang ulo ng tuwalya at huminga ng singaw. Mag-ingat na huwag masunog. Ang trick ng basang tuwalya. Maglagay ng basang tuwalya sa kwarto sa gabi para magdagdag ng moisture. Hakbang 3, natural na teknik para sa paglilinis at pagginhawa. Ngayon ay idagdag natin ang direktang teknik para linisin ang lalamunan. Gargle ng tubig na may asin. Ang lola na remedyong to ay may scientific basis. Haluan ng kalahating kutsarita ng asin sa 1 baso ng maligamgam na tubig at mag-gargle ng 30-60 segundo, 2 o 3 beses sa 1 araw. Tinutulungan ng asin na bunutin ang sobrang likido mula sa namamagang tissue at ilabas ang plema. Pure honey. Ang pulot ay gumagawa ng protective layer na nagpapakalma sa irritation. 1 kutsarita bago matulog ay maaaring bawasan ang ubo sa gabi. Nasal irrigation gamit ang saline solution. Kung pinaghihinalaan mo ang postnasal drip, maaaring baguhin nito ang buhay mo. Gumamit ng saline spray mula sa botika o neti pot para linisin ang sinuses mula sa uhog at allergens. Gumamit lagi ng distilled o pinakuluang tubig, hindi gripo. Hakbang 4, partikular na solusyon para sa mga ugat na dahilan. Sa wakas, dapat nating tugunan ang mga salarin na natukoy natin. Kung pinaghihinalaan mo ang silent reflux, dahilan 1, itaas ang ulo ng kama. Ito ang pinakamahalaga. Maglagay ng mga block o matibay na libro sa ilalim ng paa ng headboard para ang buong kama ay may 15 na dawasan sa 20 cm na incline. Ang gravity ang magpapanatili ng acid sa lugar nito. Huwag kumain ng anumang bagay sa loob ng 3 oras bago matulog. Iwasan ang mga pagkaing trigger.
Ang pinakakaraniwan ay maanghang, mataba, pritong pagkain, tsokolate, kapeina, carbonated drinks, alak at acidic foods tulad ng kamatis. Kung pinaghihinalaan mo ang postnasal drip dahil sa allergies, dahilan 2, bawasan ang allergens sa bahay. Gumamit ng anti-mite covers. Hugasan ang beddings sa mainit na tubig at mag-vacuum gamit ang HEPA filter. Kung may alagang hayop, siguraduhin na hindi sila papasok sa kwarto mo. Isaalang-alang ang air purifier na may HEPA filter para sa kwarto mo. Sa pagsasama ng 4 na hakbang na to, gumagawa ka ng sistema na hindi lang nagpapag-inhawa sa sintomas, kundi nag-aayos ng mga dahilan na nagbibigay ng tunay na solusyon. Kailan talagang kailangang magpakonsulta sa doktor? Makapangyarihan ang gabay na to pero hindi ito kapalit ng profesional na pagsusuri. Mahalagang malaman mo ang mga alarm signs na nagpapahiwatig ng seryosong bagay. Mangyaring magpakonsulta agad sa doktor kung nararanasan mo ang alinman sa sumusunod. Ang plema ay tumatagal ng mahigit 1 buwan kahit sinusunod mo ang mga payo. May dugo sa plema, rosas, pula, o may hibla ng dugo. Nagbabago ang kulay ng plema sa maitim na berde, matinding dilaw, o kayumanggi at sinasamahan ng lagnat o panghihina. Maaaring impeksyon ito sa bakterya, nahihirapan huminga, igsi ng paghinga, huni sa dibdib, o sakit. Ang plema ay sinasamahan ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o matinding pagod. May asul na kulay sa labi o kuko na emergency. Ang layunin ko ay bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng impormasyon, hindi palitan ang relasyon mo sa doktor. Konklusyon. Ngayon natutunan natin na ang matagal na plema ay hindi bahagi ng katandaan, kundi isang mensahero. Natuklasan na natin ang pinakakaraniwang salarin at mayroon ka na ngayong praktikal na paraan para ayusin ang problema mula sa ugat. Gusto kong maiwan mo tong mensahe. May kapangyarihan kang baguhin kung paano mo nararamdaman ang sarili mo. Sa maliliit pero pare-parehong pagbabago, maibabalik mo yung pakiramdam ng malinis na lalamunan. Huwag kang sumuko. Simulan mo ngayon. Pumili ng isang hakbang, yung pinakamadali sa tingin mo at mag-commit. Baka 2 tasa pang tea sa isang araw o gargle ng tubig na may asin. Bawat hakbang ay mahalaga. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, 2 bagay ang hihingin ko. Una, i-share mo ito. Isipin mo ang isang kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. At pangalawa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Para tapusin, gusto kong ikwento mo sa comments kung ano ang unang remedyo o pagbabago na susubukan mo. Ang pagbabasa ng mga plano ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa akin at sa buong komunidad natin. Salamat sa oras at tiwala mo. Mag-ingat ka at magkita tayo sa susunod.